Yes, hello, we're back. Hi. Today or tonight muli tayong nagbabalik. Parang isang taon tayo na mahinga. Oh, less than a year. Sobrang busy kasi natin. And kung mapapansin nyo, bagong motor tong sinasakyan natin. Kasi naglabas tayo ngayon ng Vespa na GTS 300 Supertech HPE. Ang haba naman nun. Sana all. And ngayon lang tayo nakapag-video kasi ra-ride tayo ngayon pa Bicol. Itong Bicol na to, sobrang biglaan. Yung kasama natin is kasama ko siya kanina, wala kaming kaplano-plano. Gabi-gabi naman kami rumaride. Sabi ko, ba't hindi kaya natin itry ang Bicol? Baliw ka yata eh. Tapos nag-search lang ako sa Waze, kung ilang oras namin titirahin. Nakalagay 9 hours. Sabi ko, kaya natin balikan yan, 18 hours, balikan. Bukas, andito na ulit tayo. Sabi niya, sige, ako lang daw tatanungin. Sa akin naman, siya lang din naman ang tatanungin ko eh. Sabi ko siya, sige, alis tayo ngayong 5 to 6 para maliwaliwanag pa. Tapos dire-diretso tayo, gas lang ang pahinga. Tapos kung magugutom, kain-kain lang sa daan kung saan pwede tumigil, So 5:41 ngayon, magkikita na lang kami doon sa bypass road ng papuntang Lucena. So samahan niyo kami doon. Let's go. Kung tatanungin niyo ako kung kamusta tong nabili nating Vespa, masasabi ko talagang sulit na sulit to sa akin. Biruin nyo, 1 month, almost 2 months pa lang, 4.7 na yung natakbo sa akin. Ito na ata yung motor ko na pinaka sulit na sulit sa akin. Alam nyo naman marami tayong pinagdaan ng motor, pero sarap na sarap ako gamitin to. Brand new natin siya binili. Cash price niya is 415,000 Kung gusto niya ng 300 na mas mura, yung Super Sport, 375 siya, pero hindi pa siya TFT. May pagkakaiba ata sila eh. Hindi siya ata HP or if I'm not mistaken. Basta sabi nila mas mataas daw yung torque nito eh kaysa dun sa Super Sport. Kaya medyo naengganyo tayo. In terms of power, sarap niyang pangharang kasi kapag yung mga makakasabay mo hindi alam yung Vespa na to, iisipin nila sobrang bagal. Tapos hindi nila mapapansin 300 pala. Pag sinabayan mo talagang wow ka wala. Top speed, naging top speed ko dito is so nakalagay dito sa 136 May limiter kasi siya, 140 lang siya. Ito napareset ko to kasi nag-lose yung battery. So na-reset siya. Dati na pa 140 ko na to. So ngayon yung top speed ko pa lang is 136. Ayan 136 kilometers per hour max. Pero nagwa 140 siya. Pagdating niya na 140 may limiter, pababagaling ka niya. Kaya hindi mo din masasagad. Kahit paano gawin mo, 140 lang talaga magiging top speed mo dito. Pero in terms of bilis niya ma-achieve yung 140, okay na okay para sa akin. Kita niyo naman dumadamba-damba yan, kaunting piga.
So sa magtatanong sa akin kung ano mga naging upgrade ko na dito, pinaltan ko lang siya ng panggilid. Nagmalosi tayo na drive face, pulley, yung variator kit nya, malosi na belt, malosi na clutch. Bale torque drive lang yung nag-iba. Yung torque drive natin is yung Speed Evo. So sa magtatanong anong pinagkaiba niya sa stock na gilid, sa akin na hindi mo madadagdagan yung top speed mo, kasi talagang kahit stock na pa top speed na natin siya kasi may limiter nga. Pero yung bilis niya na ma-achieve yung 140, dun siya bumibilis. Talagang sigalpot na. Tsaka yung sa mga ahonan, medyo malaki yung nadadagdag sa kanya. Kumbaga sa mga ahon, talagang bukang-buka yung belt niya, no? Kung sa patipida naman, ito sa gamit namin to, may kasama ako naka Primavera. Lagi ako lamang ng 100 piso. So almost 2 liters lagi yung lamang ko sa kanya sa pag nag-full tank kami. Sabay kami magpo-full tank, tapos sabay ulit kami magagas. Lamang lagi ako ng 100 sa kanya. 100 pesos kung 350 siya, ako halos 450. Overall, yung review ko sa kanya, masasabi kong isa na to sa pinakamasarap na naging scooter ko. Kasi unang-una, lahat ng nandito makukuha mo din siya doon sa X-Max. Ang pinagkaiba niya lang, magkaiba kasi sila ng pagkapogi eh. Yung X-Max pogi siya na sporty. Itong Vespa, kahit saan mo siya dalhin, pogi siya. Mapakasual na suot mo, bagay. Naka-gear ka, bagay. Yan, ngayon naka riding jacket tayo, bagay naman eh. Ika nga nila gentleman's ride, eh mas poging-pogi to. Yun ang nagustuhan ko dito. Tsaka pupuntahan ka, arrive ka, talagang balilieg to. Kasi classic eh. Yun lang ano ko sa kanya. Kaya siguro enjoy na enjoy din ako gamitin, kasi alam kong gandang-ganda yung mga nakakakita sa motor na to. Na-appreciate nila. Kahit hindi magmumotor, talagang minsan napapatingin eh. Kaya tuwang-tuwa ako. Isang araw, testingin natin tong i-video ng araw. So, nandito na tayo sa kalsada papuntang San Juan, Ibaan, Rosario, Lucena. Yan. Eto na yon. Mamaya tayo mag-waste kapag nasa San Juan na tayo, kasi ang alam ko may putol na tulay pa dyan eh. Tagpuin lang natin yung kasama natin naka Primavera dito sa ano. Ito nakagilid na din to. Kung ano yung sa akin, yun din yung sa kanya. Straight malosi, torque drive lang yung nag-iba. Sabay kami niya naggilid. Sabay din namin yung binili tong motor namin. Ako hinihintay ko talaga white. Kaso yung white super sport siya. Sabi ko okay lang, hintayin ko na lang yung white. Mas mura yun eh. Eh nung naglabas siya, hindi na ako mapakali. Kaya nakapaglabas din ako nung araw na yun nitong Super Tech kahit blue. Pero ngayon ko siya na-appreciate yung kulay niya. Ang ganda niya sa gabi. Lalo na kung ceramic mo siya. Ito hindi pa ito naka-ceramic, pero gandang ganda na ako eh. Kintab na ako. Yan yung power nya oh. Isang piga mo 90, 100. Hindi siya nalalayo sa X-Max. Pero pagdating sa top speed, kasi nakagilid din yung X-Max ko before, nagwa 160 sa akin yung X-Max ko eh. Ito may limiter. Pero yung may nakita ko nag-aalis ng limiter ng gantong Vespa, parang nire-remap ata nila yung tawag doon o reflash. Tsaka ang ano ko lang dito, medyo sumasayad yung center stand sa akin. Pero halos lahat naman na nag-scooter ko, ganun yung issue. Kasi medyo mabigat tayo, tapos pag bumangking medyo dumidiin. Kaya kung makikita nyo yung center stand dito, talagang bangas na bangas na. Dito kami magkikita sa kanto na to eh. Sana andyan na siya, hindi niya ako paghintayin. Lagi na lang ako maghihintay dyan pag tagpuan eh. Kaya mas gusto ko sa bahay kami nagkikita. Oh, di ba? Wala pa siya.
tayo na naman na maghihintay. Tawagan nga natin. Asan ka na? Nasa bypass. Siya, sige, nandun din ako sa kanto. Mabilis na to. So right now, nandito na tayo sa Rosario, Batangas. Kasama na natin yung tropa natin naka-primavera. So pinakaliwa kami dito sa Rosario para mapuntahan yung Batangas Quezon Road. Hindi ko alam kung bypass road to, kasi ang alam namin yung way na pa Lucena. Kung hindi ako nagkakamali, nadaanan ko na to dati nung pamunta kami ng Mauban. Ha? So ito yung kalsada simula Rosario papuntang Padre Garcia. Sana ganito lagi ang kalsada, maliwanag para may nakikita sa video kahit gabi. Kasi mas madalas ang night ride namin kaysa sa day ride. So ito na yung bayan ng Padre Garcia. Dito tinuturo yung bypass road na dadaanan natin. So ito na nga yung dinaanan namin before nung nag-Mauban Quezon kami. Center Island. Ang liwanag naman sa Padre Garcia. So winaze muna natin ngayon is yung bitukang manok sa Atimonan. Daan tayo doon bago tayo dumiretso ng Bicol. Uy, inihaw, ang sarap naman ng amoy. So nasa likod natin ngayon yung Primavera, Yan na, Oh, grabe. Magugulat tayo doon. Tom Rivers ka. Ito, masasarap na tong kalsadang to. Ito na nga ata yung Batangas Quezon Road. Tapos kakanan siguro tayo dito sa Maharlika. Yan yung sinasabi sa Waze. Ito na yung Batangas Quezon Road. So hindi pala siya bypass road, kalsada talaga siya. Iba pa ata yung sinasabi ko dating bypass, yung papunta na ng Lucena. Ha? Hindi, bakit? Nadidilim ang aga. Maganda para may video. Itong Primaverang to, ito sulit na sulit ang gilid. Sobrang layo ng pinagbago niya kaysa doon sa stock.
Saglit ngayon siya pumacing ng mga 90-100 oh. Tapos sa gauge natin 100. Eh nung stock yan, hirap na hirap yan mag 100. Ngayon nakaka-pick up na agad siya oh. Kahit galing siya sa tigil, bumibigay. Though hindi naman nadagdagan yung top speed, ang mahalaga doon nakaka-pick up agad siya para pag ride nakaka-pacing siya no. Yun naman lagi mahalaga. Aanin mo top speed, di ka naman bababad ng mga 130, 140. Lalo't di ka naman expressway. So Quezon na tayo. Ang nakakasakop na pala dito is Quezon. Balik tayo mamaya. So bayan na tayo ng Chaong ano. Paskong Pasko dito oh. Chaong Quezon. Mga street light nila oh. May Christmas lights pa. Parang candy. Yan ah. Eto Mac po ang ating kasama. Gusto sa kanan. So, takbo na tayo pa Lucena Diversion Road. Tuloy na to. Wala na tong urungan. Sobrang biglaan talaga nitong ride na to. Nakakatawa na lang. 3 PM kami nagkayayaan. Natuloy kami ng 6 PM. Parang joke tong ride na to. Tapos nagyaya kami. Sabi ng mga niyaya namin para daw papunta lang kami ng Lipa, Batangas kung magyaya. Puro kainan na pala to. Tigilan ng mga truck. Bakit? Gusto ko may mga nausok para may inihaw. So dito na tayo sa bayan ng Chaong. Kain lang muna tayo. May nakita kami kaninang ihawan doon. Doon tayo. Mukhang mabango eh. Yan na, humuusok na siya oh. Ah, Candelaria pala to, Candelaria. Sorry, nagkamali lang. Oh no, walang parking. So, andito na tayo sa Old Zigzag Road. Dito sa papuntang Atimonan, ano? Ito na yung sikat na bitukang manok dito sa Quezon. Ito na yung laging nasa Facebook na zigzag oh. Ah. Yan. Quezon National Forest Park. Pwede kaya tayo tumigil doon sa ano? Yung sa taas na kurba. Ito pala yung one way oh. Kumbagay tayo muna, tapos mamaya yung palusong. Yan oh. Ah, stop pala, hindi yung nalipat. Stop ang kasalubong. Tindi ng bituka dito.
Ano kaya to? Mga volunteer o sadyang trabaho nila to? Y- So kaya tayo pwede mag-picture dito. Dumilim na. Yan, ang taas na natin. Tapos sa baba yung dinaanan natin. Para siyang Cannon Road. So yun na pala yun. First time natin dumaan dito. Nabuhay yung fan ng Vespa natin. Kasi medyo mabagal yung takbo natin. Tas ahon. Ito nga palang Vespa 300 water cooled. Kaya may radiator, tapos may fan kang maririnig pag mainit na. Overtake tayo. So pababa na tayo ngayon dito sa National Forest ng Quezon, ano? Forest Park. One way lang siya kasi matitindi yung mga kurbat ahon dito. So far so good pa yung Vespa natin. Wala man lang siyang iniinda. Bumabiyahe na tayo ng 4 na oras. So Atimona na tayo. Nakababa na tayo doon sa Bitukang Manok. So 2 hours 30 minutes sa boundary ng Bicol, ano? Yung Welcome to Bicolandia na Arco. Yun yung next stop natin. Let's go. Estimated time natin na dating doon 12:50 ng madaling araw. Dating tayo doon. Let's go. So Bicol, Gumaka, Atimonan, town proper. Pa Bicol din naman yan, best pa. So ito na yung mga biyaheng Bicol, Super Lines. Ang sakay si Superman. Ito yung pinakamalinis na bus sa lahat, ano? Kasi super linis. Wak, 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 wak. Hardcore yung mga bus dito, oh. Tingnan nyo, oh. Hardcore, oh. Oh. Dito ka makakita ng bus na parang motor. Kalamat ka ng sisingit. Pasok, pasok. So yan, Kapote Racing yung kasama natin, ano? Pati tayo Kapote Racing na din. Tapos medyo nangangamote na din. Kasi uso pala dito ang kamote kahit bus. Lusot tayo, lusot. Wala. Clear. Nasa akin, ah. May kasalubong, may kasalubong. Hardcore ring bus. Sinusundan ko lang ring bus. Yeah, you rock.
Overtake siya sa blind curve. Hardcore nose. Kamote on the loose. Sige. Sige, lusot. Kaliwa. Nakalusot ka? Yun, dagat yung left. Open sea. Anong bay siya? Lamon Bay. Nako, laging gutom to, lamon eh. Ah, tanda ko to. Ito yung may mga kainan dun. Tanda ko yan eh, yung tabing dagat na yan eh, may picturean dyan na isda. Pahingahan to ng mga truck. Let's go, let's go. Tapos puro kainan tong kanan. So nandito na tayo sa stopoveran dito, pabuntang Bicol. Ito yung dagat yung kaliwa, puro kainan yung kanan. Di ba? Mafe-feel mo na talagang pa-Bicol ka pag nadaanan mo to. Gumaka. Gumaka na ata to, kung hindi ako nagkakamali. So kumanan tayo dito sa Gumaka Bypass Road, ano. Hindi ko alam kung bakit lahat sila dun dumadaan. Parang kami lang yung kumanan dito, walang ibang dumadaan. Pero medyo mahaba din siya. Tinignan ko sa Waze, medyo mahaba siya daanan. Parang kami lang yung kumanan. Yun maganda dito sa Gumaka Bypass Road na to. Maganda yung daan. Hindi katulad doon sa labas na malubakers. Ahon. So yan, ahon tayo ng Vespa 300. Half throttle lang tayo, 70. Pag pinull throttle, yan, tumataas. Pero sway-sway lang muna tayo. Wala masyadong bahay dito sa Gumaka Bypass Road na to, ah. 11:30 na ng gabi. At kami lang yung dumaan. Walang ibang dumadaan.
Tama pa ba to, Waze? Pero magpapanagpo naman siya eh, oh. Tatagpo siya doon sa tabing dagat na yon. Hindi kaya tayo lalo lumayo dito. Umahon tayo eh. Yung ano sa baba doon, dire-diretso lang. O mafag na. Alam mo ngayon, ang layo na narating natin. Tapos sarado pala. Hindi pa tapos. Sana hindi na makakita. Ba't parang nasa gitna na tayo ng mga bundok? Tapos tayo lang yung tao. Ano kayang daan to? Yan, lumakas sa loob natin, may kasalubong. At least alam natin may dumadaan na. Woo! Kala ko kami lang ang dumadaan dito. Sa dami ng babiyahe pa Bicol, kami lang yung kumana. Ang masama nito, alam mo yung pagtagos natin doon, dito magpo. Pero sa tagal natin bumabiyahe, madadaanan pa lang natin yung mga kasunod natin kanina. Alam mo yung mas matagal pa pala dinaan dito. Sinabi lang bypass road. O kaya sasabihin nila, doon kayo dumaan, ang lakas ng loob nyo. Wala basta dumadaan doon ng gabi. 6 kilometers pa tayo bago tumagpo. Grabe dito, oh. Halos wala pang kabahay. Wala talagang bahay. Tapos puro bundok. Tapos walang ilaw. Yun, may makakasabay na tayo. Nasa harap natin. May nakita akong ilaw doon sa dulo. At least kampante na tayo. Hindi lang tayo dumadaan dito. Yan. Bicol via bypass road. Gumaka, Pitoco. Sobrang tarik pala niya, oh. Kaya siguro bihira ang dumadaan. Oo. Yun, oh, may tumigil na sa ahon. Ahon. Yan na, umurong na siya. Ang tarik nito. Sige. Iba talaga Malosi umahon. Kita nyo naman, 70 inaahon yung tarik na yon. Umurong na yung isang van. Pero Malosi umaahon. Thank you, Scoot Monkey. Yan, tumagpo na tayo dun sa baba. Yan na yung tapos. Yan na yung end ng bypass road. Wala na tayong kaba. Akala ko kung ano yung napasukan natin. O, relays to, ah. Hardcore talaga mga bus dito. Parang ang hirap isingit ng bus, pero laban lang. Hardcore nose. Uy, blind curve na yan. Ako natatakot para sa kanila. Sige, susot. The best talaga tong Vespa GTS na to. Biruin nyo sa lahat na naging motor ko, ito lang yung lakas loob ko na kahit anong oras. Kung saan mo ko yayain, sasama to. Isa pa yun.
Alam mo yung motor na kahit kailan mo gustong i-ride, pwede siya. Hindi lang talaga siya pwede sa expressway kasi 300cc lang siya, pero sasabay siya sa mga maxi scoot kung mga ganito ang biyahe. Hindi naman siguro para sabihin iiwan. So 38 kilometers na lang tayo papunta dun sa Welcome to Bicolandia na yon, yung Arco. 38 kilometers. Hindi pa natin nalalampasan yung dalawa nating kausap kanina, o nalampasan natin sila sa bypass. Wala. Hindi, malayo. Malayo pa. Lusot, may lubak, pabagal yan. 300 meters. Nasaan na siya? Nasaan na? But you've arrived. Ah, ito. Bam. Yan. So shoutout nga pala sa asawa natin. Pinayagan tayo magmotor. Woohoo! Ang paalam ko, balikan. Hindi kami nakabalik. Ang alam niya, babalik kami kanina. Hindi ko naman in-expect na ganito. Hindi pala kayang ibalikan ng Bicol ng 6 PM ang alis. Siguro kaya siya kung hindi maulan lahat ng biyahe namin. Biruin nyo, simula Chaong pa lang binabayo na kami ng ulan hanggang Bicol. Walang hubada ng kapote, basa hanggang egg. Basa, pero rin pantalon ko, pagkagising ko binilad ko, natuyo. Wala man kasi akong dalang pantalon dalang nasa isip ko ibalikan Okay naman sa akin ang signal. Siya, mamaya na ulit at magwe-waste muna ako. Message na lang. Lonso, daddy. Di ako sama. Lonso, mamaya papakita ko sa iyo ang volcano. Isasend ko sa iyo ang picture ng volcano. Kasi puro mountain na nakikita mo Pakita kita ng tunay na volcano. Asan kayo? Gusto mo makita si Sherwin, tara mo. Yan Woohoo! Ride na ride siya. Putari, parang hindi natulog. Gara na rin. Ewan ko, okay natulog nagpupupo na sa mga helmet. Pagising ko ligo na. Puta, hindi natulog sobrang excited.
First time na rin din sa Bicol. Sige, bye bye, love you. Bye bye. Ano po? May nakalaag dapat kung hanggang no ari nining valid ining kuha. Wala po sinabi dahil hindi pa daw po alam kung kailan magkakaroon. Hindi, yung ito mismo dapat this is will serve as your may dapat. Sa LTO po ganyan lang din eh. Yan na. Kailangan mo pa rin ba? Ilang sisi mang ganyan din. 300 po. Ah, wala pala na. Pa? Malaki pala. Oh. Kaya pala yan. Oh. Bilis yan. Sakto lang po. Thank you po. Thank you, sir.